Pinlano namin ni ate na hulihin si mama at hindi nga kami nagkamali. Pero bigla na lang may jumombag kay mama, yung pala ang asawa ng kabit niya. Itago na lang natin siya sa pangalang Rain at 6 silang magkakapatid na lumaki sa bundok. At para makapasok sila sa eskwela ay kailangan pa nilang bumaba ng bundok, kaya nag-usap ang kanilang mga magulang na doon na lang sila titira sa bayan, sa bahay ng kanilang lola. Pero hindi naman nagtagal ay nakapagpagawa din ng bahay ang kanilang mga magulang sa kanilang bayan, kaya nalapit na sila sa eskwelahan. Pero ang madalas lang nilang nakakasama sa kanilang bahay ay ang kanilang mama, dahil ang papa nila ay madalas na nasa bundok para makapagtrabaho. Napansin nila na parang napapabarkada ang kanilang mama dahil napapadalas itong umalis ng bahay kasama ang mga kaibigan niya. Halos madaling araw na bago pa makauwi ang mama niya at palagi siyang may ka-text, kaya parang nakakahalata na sila ng kanyang ate na may ibang lalaki ang mama nila. Hanggang sa isang gabi na nagpaalam ang kanilang mama na doon siya matutulog sa bahay ng kanyang kaibigan na babae. Kaya nagplano si Rain at ang kanyang ate na hulihin ang kanilang mama at hindi nga sila nagkamali dahil natuklasan nila na may ibang lalaki talaga siya. Pero ang sabi ng kanilang mama ay wag na wag daw yun sasabihin sa kanilang papa dahil hindi na daw siya uuwi sa bahay nila at hindi na sila babalikan. Natakot naman si Rain na baka maghiwalay nga ang kanyang mga magulang, kaya hindi siya nagsumbong sa kanilang papa. Ilang buwan pa ang nakalipas at nabuntis nga ang mama ni Rain. Alam nila na hindi ang tatay nila ang ama. Hanggang sa nakapanganak na ang mama ni Rain at may isang babae na bigla na lang pumasok sa loob ng bahay nila at ginombag ang kanyang mama. Magsusumbong sana ang mama ni Rain sa kanilang barangay captain na siya ay nabugbog, pero nagkamali siya ng send. Dahil ang text na para sana kay kapitan ay naisend ng kanyang mama sa kanyang asawa, kaya nagkaalaman na. Kaya umuwi agad sa kanilang barangay ang kanyang papa at nagkaharap-harap sila sa loob ng barangay. Nabasa ni Rain ang salaysay ng kanyang mama na hindi talaga ang kanilang tatay ang tunay na ama ng bunso niyang kapatid. Pagkatapos nila mag-uusap-usap sa barangay ay nagtago ang kanyang mama ng dahil sa sobrang takot dahil may daladalang itak ang kanyang papa. Sinamahan ni Rain ang kanyang mama na umakyat ulit sa bundok para makapagtago muna sana. Pagising nila mag-ina ay bibili sana sila ng suman sa tindahan nang bigla silang tinanong ng tindera. At ang sabi ng tindera ay ikaw ba yung asawa nung lalaking nagpakamatay, kaya bigla nilang silang napatakbo pababa ng bundok. Pagdating nila sa kanilang bahay ay sobrang daming tao dahil totoo ang sinabi ng tindera. Inabutan nilang wala ng buhay ang tatay ni Rain, pero pagkatapos ng burol ay umalis na rin ang kanyang mama at sumama na sa kabit niya. Pero kahit papano ay pinapasyal-pasyala naman sila ng kanilang mama, pero ang kinasasakit lang ng loob ni Rain ay ang bunso niyang kapatid ay nakaapelido sa kanyang ama. Hanggang sa nabuntis na naman ang nanay ni Rain at nakapanganak siya at umabot ng 8 buwang gulang ang bata. Bigla na lang iniwanan sa kanya ng nanay niya ang kapatid niyang bunso na hanggang ngayon na 5 taong gulang na. May asawa na rin ngayon si Rain at nasa pangangalaga niya pa rin ang kapatid niya dahil parang hindi daw yun responsibilidad ng kanyang mga magulang. Kaya ang tanong dito sa atin ni Rain ay dapat niya bang ibalik ang kapatid niya sa pangangalaga ng kanilang ina? Mahal na mahal naman daw ng biyenan niya ang bata, kaya parang nahihirapan din silang i-let go. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis! At para sa akin lang naman ito, hindi mo obligasyon na alagaan yung kapatid mo, pero kung nararamdaman mo na gusto mo naman yung ginagawa mong pag-aalaga, bakit mo pa isusole kung pababayaan lang naman ni mother? Pero kung ikaw mismo yung may kagustuhan na ibalik yung kapatid mo sa nanay nyo, may karapatan ka naman. Pero sa tingin ko, sa halos 5 taon na pag-aalaga mo sa kapatid mo, hindi mo na ibabalik yan. Ang dapat mo sigurong gawin ay manghingi ka ng suportang pinansyal sa nanay nyong impact. Kasi 'di ba, kayo na nga nag-aalaga, dapat siya naman yung gumastos para may ambag siya sa buhay ng anak niya.